What's up mga brother? Yeah! So ano nga ba tayo ngayon? Thursday, it's a Thursday afternoon mga brad. Alright, so ang gagawin natin ngayon mga brother is actually nag 1 year na tong motor sa akin eh. So 1 year na siya. And I think it's just about time na i-review ko siya. So all stock pa rin to mga brother. Wala pa talaga akong napapalitan. Although napalitan ko na yung clutch cable at brake pad sa likod. But really, all in all stock pa rin to siya mga brother. So this motorcycle has been with me for a year. Medyo hindi ko masyadong nagamit kasi alam niyo naman pandemic, wala tayong mga rides lately. Titingnan nyo sa odometer mga brother, 7K pa. Imagine nyo, 1 year na siya sa akin pero 7K pa yung odo. What? So ganun lang yung tinakbo niya within that span. Again, that's because of the pandemic as well. But so ito yung natin ngayon, agenda natin ngayon mga bro. So a quick review. This is an honest, no bias review about this motorcycle. Again, this is a Rusi Mojo 200cc. Yeah! I think dalawang version ito. Alright, so gagawin natin ngayon, pupunta lang tayo sa isang quiet place dito sa bukid. Magmumuni-muni tayo and then I'll tell you everything that I have experienced, I have encountered with this motorcycle for this whole year. Alright, as we go along, I'll provide you details about this motorcycle mga bro. So we will talk about the pros and the cons about the motorcycle. Ano nga bang nagustuhan ko sa motor, ano ang hindi ko nagustuhan, at saka ano yung mga napansin ko sa motor for this whole year of riding it. So dito wala nang masyadong traffic. So let's get back to our topic. And by the way mga brad, if first time nyo pang manood sa channel ko, if this is your first time, hello, good afternoon. So mostly ang mga pinupost namin mga videos dito with our family, my missus, is usually just about travels just around the city of Cebu. So if you haven't yet, if this is your first time and if you like what you're seeing mga brother, so you might want to consider clicking on like and subscribe and hit on that notification bell na rin mga brad para updated kayo sa mga next videos ko. Alright, and before that, again, wala pa nga tayong intro. Before that, ipasok muna natin yung intro. Pasok! Yeah! So let's start mga brother. So meron ako dito, if you will notice sa aking camera, meron ako dito mga saved notes para naman organized tayo sa sa pagsabi natin ng ating mga pag-uusapan ngayon. Alright, so I would have to be honest with you mga brother. I'll have to be honest, mas marami ang positives, ang negative, ang mga cons sa motor na to kaysa sa pros. So just a heads up. Of course, we'll go on ahead and start with the cons, yung mga negative muna mga brother. So yan muna yung pag-uusapan natin. Kakatakot naman tong kulay na to, my god. Alright, so our first negative sa motor na to mga brother is the gears, shifting of gears mga brad. Hindi naman sa masyado siyang nakaka-apekto, but then again it's still an issue nonetheless. This is just my honest review basing on my own perspective, basing on what I have noticed with the first year that I have been using this motorcycle. Yun, okay, para clear. Unang-una ko na talagang na-notice to nung nung bago pa siya. Medyo matigas siya when it comes to shifting sa gears mo. Pag nag-change gear ka, medyo may katigasan siya.
especially nung bagong bago pa siya, but it actually grew on me. So sa tagal ng gamit ko dito, actually medyo lumambot naman siya ng konti. So yan yung una kong napansin mga bro. And pangalawang mga brother, hindi ko nagustuhan sa motor, eto yung tank niya. So this material right here is actually made out of plastic. Medyo plastic siya, hindi siya ganun katibay. Plastic ba to? Ewan ko, I'm not sure. But not necessarily itong tangke na to, but the whole plastic right here, ito. At saka pag iliniliko mo tong manibela na to, maraming mga squeaking sounds na maririnig dito sa manibela eh. Again, just like the first one, it's not that it's alarming, tolerable siya, but para sa akin lang, ito yung isa rin sa mga hindi ko nagustuhan. Well anyways, considering it's a Rusi, you get what you paid for. Yun nga sabi nila, di ba? So yun. The third one, again, it's only maliit na bagay lang to, pero the third one that I didn't like is the wide handlebar. Eto, masyado siyang malapad mga brother. Although I like the the posture, kasi yung riding position mo upright talaga siya, pero masyadong malapad yung handlebar niya. This is still the stock. I'm planning to either cut this off at least an inch on both sides. Yun siguro yung gagawin ko, or meron akong nakita sa online na pwede kong ipamalit dito. Yun. So one time kasi nasagi na ako nito eh, sa isang jeep, although slight lang naman, pero dahil nga sa lapad nito, nasagi ako nito ng jeep. Yung mga pampasaherong jeep. Yun. Pang-apat na hindi ko nagustuhan dito mga brother is ang position ng foot peg nya, lalo na dito sa may brakes. Medyo hindi komportable siya, lalo na pag long ride, kasi yung position ng paa mo ganyan talaga. Hindi siya komportable mga bro, lalo na sa long ride, kasi nakakangawit din ng paa. Next one is ito. Yan mga bro, I'm sure sa mga may-ari dyan ng Mojo, sa group na nasalihan ko, madami na kasing nagre-reklamo about sa ito, yung LCD display mga bro. Yun yung unang napansin ko din the first few weeks na gamit ko sa motor. So medyo nagfi-fade siya. Ayan, nagfi-fade yung display niya. Yung next naman is yung stock tires niya mga brother. If I were you, if you have the money, mas mabuti na mag-invest at palitan nyo ng stock tires nito, kasi yung stock tires nito hindi talaga siya makapit. And then given the fact na hindi to siya ABS, delikado talaga mga bro. So yung stock tires niya madulas. I'm not comfortable enough with the tires. Yung tread life naman ito medyo makapal pa naman. So I just used it as it is. So hindi ko na muna pinalitan kasi sayang din naman. So yun, yung stock tires niya mga bro, hindi makapit, madulas, basaman, or kahit mayroong mga mga buhangin or mga bato-bato, gravels, ingat-ingat lang mga brother. Isa pa, clutch cable mga bro. Ito yung unang-una kong napalitan sa motor. Well actually not the first one, because the first one na pinalitan ko is yung side mirror. Yung clutch cable yung unang nag-wear out sa kanya mga bro. So naputulan talaga ako. So if I were you mga brother, palitan nyo na habang maaga pa yung yung clutch cable nyo. The compatible clutch cable nga pala sa motor na to is clutch cable ng TMX 155. And then the next one, brake pad sa likod. So given naman mga brother na medyo may kabigatan to ng konti,
So babad talaga yung rear brake ko dito. Minsan ko lang talaga ginagamit yung front brakes dito. So yun, rear brakes, yun napalitan ko rin. Saka yung compatible na rear brakes nito, meron din akong video about that. It's for Rider 150. Again, tires, if gusto nyo palitan agad-agad yun. Clutch cable, and then next one is yung rear brake pads. Mag-invest kayo doon mga brother, kasi maliit na bagay lang yun. Maliit na bagay lang naman yan compared to instead of maghintay pa tayo na God forbid madisgrasya. So mas mabuti na yung unahan na natin para sa ating safety. Next up, yung napansin ko dito mga brother is mahirap siyang i-start pag masyadong matagal na hindi mo siya ginagamit. So of course napansin nyo ngayon, dumaan tayo sa pandemic. So there was a time na 1 month na hindi ko to nagamit. Hindi ko rin napainit yung motor, kahit idle lang hindi ko ginamit. So hirap ako mga brother sa pag-start. I think it took me around 10 to 15 minutes. I tried the kickstart, and then tried the kickstart, and then electric starter, tsaka yung choke. So tagal talaga niyang nag-start. And then next one is self-explanatory din naman to, but I'll just mention it anyways. Gas consumption mga brother ng motor na to, 28 kilometers per 1 liter. Pero again, sabi ko nga self-explanatory, this is a 200cc na motor. Nanibago lang talaga ako nung una, kasi nga yung dati kong motor 110 na Yamaha. So full tank noon, inaabot pa ako ng hanggang 2 weeks tsaka even a month sa office at tsaka sa bahay lang na gamit. Pero dito nanibago talaga ako, pagas ako ng pagas. So again, self-explanatory, pero nga since hindi to FI carburetor, I don't know if it makes any difference or if it makes sense. Pero yun na yung consumption niya, medyo uhaw to lagi sa gasolina. Sunod naman is yung masyado siyang prone sa mga anong tawag dito, sa mga dumi, sa putik. Masyado siyang prone sa talsik. Grabe mga brother, lalo na pag wala kang especially pag wala ka nitong mudguard sa likod at saka naka-tail tidy ka, nako, mahihirapan ka talaga. Especially ngayon maulan, linis ako ng linis sa motor na to, almost every use. Masyado siyang yung mga talsik niya ng putik all over sa makina mo. Hindi ko din nabibilhan pa to ng mudguard extension. Meron kasing compatible dito, I think yung extension ng what's this motorcycle again, NMAX. NMAX extension pwede dito sa unahan. So grabe talaga yung talsik, talagang madungis talaga yung motor mo. Expect mo na lang pag umulan, ako, front and back mga brother, ewan ko, madungis ka talaga after. And then yung isa pa sa hindi ko nagustuhan at napansin ko rin to first time kong nakuha yung motor mga bro, yung sinok niya, yung parang nalulumos or nalulunod siya pag nasa high rev ka na mga bro. So napansin ko naman sa mga forums ng mga naka-Mojo 200, nasolusyonan nila yung issue na yan nung nag-change sila ng ignition coil, Phyto ignition coil. Alright, so yung sunod naman mga brother, yung yung chain ko, yung kadena. I don't know what's going on. I tried to make sure that mga brother na align talaga siya. Pero yung nangyayari,
lagi na lang siyang naglo-loose chain. I don't know if normal ba yan. So again, I'm not an expert, I'm not saying I am, but almost every month talagang lumuluwang talaga yung ano niya, yung chain niya. So yun yung napansin ko din. I try to make sure, sinabi ko rin sa mekaniko kung okay lang ba yan, kasi napapadalas na yung palit ko ng, yung adjust ko ng kadena. Pero sabi nila align naman daw yung motor. Sunod, ano na nga ba yung sunod? Headlight mga brother, LED light na to. From the signal lights to the headlight, high and low, at saka yung tail lights, LED na lahat. Pero mahina yung headlight niya mga bro. So you might wanna invest in getting night breaker if gusto nyo, or yung mga yung mga mabisang mga lights talaga, para pag nagbebiyahe kayo sa gabi, komportable kayo. Next up is slow acceleration niya mga brother. So hindi talaga to maliksi yung motor na to. If gusto nyo talaga yung malakas speed, if gusto nyo yan, this motorcycle is not the one. Hindi talaga to masyadong kabilisan. As a matter of fact, top speed ko dito sa freeway nasa 112 lang. Natambay muna tayo dito mga bro. So yun, hindi talaga to maliksing motor na to. So 112 yung top speed ko dito. Although hindi pa talaga sagad. I think meron pa siyang ibubuga mga bro, pero yun lang ang kinaya ko at that time sa SRP. So again, last one is yung acceleration niya. Sabi ko nga hindi maganda talaga. Although pumapalo talaga siya ng maganda sa higher gears na 4th and 5th, doon siya umaarangkada. Pero sa mga 1st and 2nd gear nito, hindi talaga masyadong maliksi. Isa din sa mga hindi ko nagustuhan dito mga brother yung seating position na. Kasi sabi nga nila ipit betlog daw to. Yun nga. Wow. Especially pag may angkas-kas dito sa likod, talagang may ipit ka dito sa tangke. Yun yung isa pa sa mga hindi ko nagustuhan dito sa riding position niya mga brother. So I think I've already covered most, if not all of the things that I didn't like sa motor. Yun lang. Well, since nagbibiyahe pa naman tayo, I think I'm just gonna mention the negative, yung mga positives naman na gusto ko sa kanya. So konti lang. Yung mga nagustuhan ko talaga sa kanya, first is the look of this bike. Yun nga, tong bike na to parang copy talaga ng Ducati Monster, yung naked bike ng Ducati. So I like the look, the vibrant color, yung Ferrari red, sabi nga nila yan yung kulay nito. So I like it. Mas trip ko talaga kasi yung yung mga naked bikes. So ito yung unang nagustuhan ko sa kanya, yung kulay, and then the looks of it. And then so far nabiyahe ko naman to mga brother ng long distance. Yung nagustuhan ko rin dito is so far wala namang palpak mga bro. So nabiyahe ko na to ng 200 kilometers back and forth. Wala akong naging aberya so far, knocking on my tank sa motor na to. Wala talagang masyadong issue naman. Walang sakit ang ulo na dinulot sa akin ng motor na to. Gasolina lang yun. But other than that, when it comes to the performance, sa takbo niya, solid naman. Yun nga yung mga negatives na hindi ko nagustuhan. Mga minor lang naman yun. But overall, again, for the price, I can't complain. So solid na talaga siya. And then again, 200cc na to. So if gusto mo ng slight power, kayang-kaya niya.
chicken! Oh my god! I think this is a good spot right here mga bro. Dito tayo magbi-b-roll. Alright. So, let's go. Uwi na tayo. Alright, so if nanonood pa kayo hanggang dito mga brother, maraming salamat. At if hindi pa kayo nakakapag-subscribe, if you think that worth it itong mga contents ko para sa inyo, you might also wanna try or consider clicking on like, subscribe, and hit on that notification bell naman para updated kayo sa next videos ko if ever meron tayong mga videos sa susunod, okay? So hanggang dito na lang mga brother. I'll see you on the next video. I'll see you in the next one. Ride safe. Babush. Woo! Woo!